Sa maritime, ito ay gumaganap ng isang napakalaking papel. Ang pagkakaiba at isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagtatrabaho sa labas ng saklaw na ito, ang partikular na ito, sabihin nating, industriya ng maritime at ang mga tao sa opisina o sa mga trabaho sa lupa. Nandyan ka ba? Okay. At kung hindi ka kukuha ng anumang mga solusyon at anumang paglutas ng problema, aalis ka kasama ang iyong sisidlan. Kaya, ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging napakahusay at iyon ang dahilan kung bakit tayo nag-isip ng mas malalim kaysa sa lahat ng iba pang tao sa buong mundo. Hindi sila makapag-isip ng ganyan. Hindi sila maaaring magkaroon ng parehong pag-isip dahil sa simple, hindi sila pareho ng karanasan sa pamumuhay. At iyon ay talagang napakahalaga. Kaya, ang gagawin natin ng sama-sama sa lahat ng yugto, sa lahat ng material na ito, ay ang pagtaas ng kasanayan sa isang antas na magiging komportable ka rin sa impormasyong natatanggap mo sa pamamagitan ng aming pag-unlad dito. At pagkatapos ay makakabuo ka ng mga kinakailangang kasanayan upang makayanan ang anumang uri ng mga problema na haharapin mo, sabihin nating harapin. And that problems, believe me, kapag alam mo, mas kalmado ka, mas confident ka sa kaya mong let's say, expect. Ngunit dayon din, magiging handa kang gumawa ng mga desisyon at resolusyon din sa mga hindi inaasahang pangyayari. Una sa lahat, ito ay ang pagsasanay sa kaligtasan. Ito ay ang mga drills. Ito ay ang lahat ng mga bagay. Ito ay ang firefighting. Kaya, habang sumusulong ka at natututo, sabihin natin, ang mga paunahing kaalaman at pagkatapos ay maaari kang malalim na sumisid, parami ng parami sa loob. Hindi mo kailangang i-take for granted ang lahat at direkta, dahil habang ikaw ay umuunlad, hakbang-hakbang mo ring madadagdagan ang iyong kaalaman. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay, sa pagsakay, na lumikha ka ng isang mahusay na kapaligiran kung saan nagtutulungan kayo sa isa't isa dahil nasa saradong sistema ka. Parang isang maliit na lipunan. Kung sa lipunang ito, ang mga tao ay magkakahiwalay o hindi sila nagkakaintindihan, ito ay isang masamang kalagayan. Hindi dapat ganito. So, at least doon, sakay, maging friendly sa isa't isa at respetuhin din ang isa't isa sakay. Kaya, sa video ngayon, pag-uusapan natin ang pagganap. Kaya, ginagawa ko, medyo mas mahabang pagpapakilala. Huwag kalimutan din na bumaba sa mga detalye sa link sa ibaba at tingnan ang aking mga link para sa mga paglalarawan, para sa website, para sa mga webpage at lahat ng bagay. And also on my Instagram account where I rely also to upload some of the daily activities, let's say, na ginagawa ko. Karamihan ito ay para sa paglalakad o isang bagay na tulad niyan. Mga simpleng bagay. At ngayon, makikita natin ang makinang ito. Ito ay isang maliit na makina, na naka-install sa cargo. Cargo vessel, paglilipat, bulk cargo. Nagkaroon ako ng isang karanasan tungkol dyan. Hindi ako gaanong ipinagmamalaki iyon. Naisip ko, iyon ay isang bagay na mahusay na magkaroon bilang huling karanasan. Ngunit talagang hindi ko gusto ang karanasan sa bulk carrier kung ihahambing mo sa mga tanker. I really like the tankers more, and that's heli one trip lang. Pero kahit na may natutunan ako doon, may additional on that. Marami akong masasabi. Ballast, mga sistema,
kung paano i-ballast at deballast ang sisidlan dahil ginagawa ko rin bilang punong opisyal ng kawani doon. Nakakabaliw na gawin ang punong opisyal ng kawani, ngunit ginawa ko rin yon dahil kailangan itong i-ballast ang sisidlan at i-deballast. Kaya ito ay isang maliit na makina. Ito ay 6 na silindro na makina. 15 sentimetro ang butas. Ay 9 tandang bawas 3. Makikita din natin ang clockwise order, firing order. Una ay ang unang silindro, pagkatapos ay nagpapaputok ito sa ika-5, pangatlo, 4, 2, 6. Kaya ito ang pagkakasunod-sunod ng pagpapaputok. Makikita natin ang haba ng connecting rod, ang stroke ang maximum na tuloy-tuloy na kapangyarihan rate. At pagkatapos, kung ano ang nakikita natin, makikita natin dito sa susunod na pahina ang isang bagay na kawili-wili. Kaya mayroon kaming timestamp. Karaniwan, kung ano ang ginagawa namin, gumawa kami ng litrato ng isang partikular na sandali ng makina habang gumagana ang makina. Kaya makikita mo na sa pagkakataong ito ay available din ito dito. Ipinapakita nito ang makina, ipinapakita nito ang o ang sisidlan, at ipinapakita nito na online ito. ELI Auto-Tuning ang bersyon at lahat ng bagay na iyon. Ipinapakita nito ang bilis ng makina. Ipinapakita rin nito ang pressure ng kumbensyon. Ang tansya ay epektibong kapangyarihan. Makikita mo ang 5.8 megawatt at tinatayang karga ng makina, 74%. At sa ibaba, makikita mo ang lahat ng 6 na silindro. Ang ipinahiwatig na presyon ng compression, max at compression, scavenging, ito ang ratio. So, makikita mo na wala tayong masyadong pagkakaiba sa lahat ng pressure, okay? Makikita mo na halos magkapantay. Magandang indikasyon ito dahil ipinapakita nito na ang makina, ito ay isang magandang kondisyon, wala kaming pagkawala ng presyon at lahat ng mga bagay. Kaya, maaari mong ihambing, sabihin natin, ang ibig sabihin ng kung ano ang mayroon ka mula sa bawat silindro para sa bawat isa, indikasyon. At ang pinakamahalagang bagay din dito, ito ay isang ratio. Ito ang ratio, okay? Paano kinakalkula ang ratio na ito? Kaya, nakukuha mo ang pressure compression at hatiin ito sa pressure scavenging. Ngunit kung ano ang kailangan mong idagdag dito at nakalkula ko, hayaan mo akong suriin, nakalkula ko dito. Ano ang kailangan mong idagdag sa pagkalkula na ito? Ito ay ang ganap na presyon. So basically, in order to get if you divide, let's say, 138.8 na hinati sa 2.48, it will get you 55.7, which is not the number here. In order to get this, calculation, you have to add here +1, bar atmosphere sa gauges. Tapos ang makukuha mo dito, it's the absolute pressure, okay? Ganito ang pagkalkula. At pagkatapos, kung magdagdag ka ng +1 bar dito at +1 bar dito, gagawin mo ang mga kalkulasyon at makikita mo ang eksaktong numero. Kaya pagkatapos magkaroon ng lahat, sabihin nating pantay, ito ay isang magandang indikasyon dahil kung ang isang silindro, sabihin natin, ito ay mas mababa kaysa sa isa, ang Emax, ito ay hindi magbabago ng ganoon kalaki. Pero kung malaki ang compression, bababa at tataas talaga dito ang ratio dito. Ito ay nagpapakita na mayroon kang ilang mga problema, mayroon kang ilang mga filter
elemento marumi o turbocharger ay hindi gumaganap ng tama. So, the wall engine, the turbocharger, the filters, and all the systems are highly visible from here, and whatever it's, let's say, with related sa compression, makikita mo dito. Kaya naman kahit anong kalkulasyon ang magagawa mo dito at dito, na lubos na naugnay sa hangin, makikita rin ito dito sa ratio na ito. Kaya ito ay isang ratio dito. Ito sabihin natin, malinis na mga numero tulad ng sa silindro. Malinis, malinaw na mga halaga. Habang gumababa tayo, makikita natin ito, kalkulasyon din dito. Ito diagram. Ipinapakita rin ng diagram na ito ang ibig sabihin ng presyon na makikita mo rin dito. Ngunit makikita mo rin na mayroon kaming ilang mga paglihis mula rito. Kaya, ang ilan sa mga paglihis na ito ay maaaring dahil din sa mga maling sensor o hindi nakakalibrate ang mga sensor o luma na o may mga problema. But also, you have to be in mind as well of these lines here. So itong mga linyang ito, yung limitations. So ito okay na tayo, everything, but here we are little bit above the values. Maaari rin itong maging sensor. Kailangan mong suriin. Maaari mong ilipat ang mga sensor at suriin kung paano sila gumagana. Pero ang pinakamahalaga ay kapag nakakuha ka ng sasakyan at nakuha mo na ang sisidlan bilang bago, magandang magpatakbo ng performance para makakuha ng para magpatakbo ng performance, sabihin natin, nasa 50%. Pagkatapos ay maghintay ka ng kaunti hanggang sa maging matatag ang mga makina, mayroon kang magandang kondisyon ng panahon. Pagkatapos ay tumakbo ka sa 60%, pagkatapos ay tumakbo ka sa 70%, at pagkatapos ay gagawa ka ng pagsubok sa 80%. Sabihin natin, kaya mayroon ka ring iba't ibang mga punto ng iyong engine ng mga kondisyon ng pagpapatakbo. So basically then, if you have that document, you can put it also in the engine file and then, pagbalik mo, let's say, after 6 months or 1 year. Nagagawa mo pa ring i-compare itong mga test na na-conduct mo, let's say, tapos kaya mo na or you can take it like that. Maaari mo itong kunin para sa bawat sisidlan na iyong pupuntahan sa digital form. Kaya hindi mo na kailangang mag-print ng kahit ano. At pagkatapos, nakikita mo, okay, mayroon akong mga pablihis na ito. Sa anong dahilan mayroon akong mga pablihis na ito? At mas mabuti, maaari kang magkaroon ng isang diagram. Maaari kang magkaroon ng isang diagram ng presyon. Narito mayroon kaming isang diagram kung saan makikita mo ang lahat ng mga silindro ng magkakasama. Kaya karaniwang maaari mong piliin ang bawat isa at bawat silindro ng magkasama o paghiwalayin o ihambing, sabihin nating 1 sa 5, 2 sa 4 at pagkatapos ay gawin itong magandang larawan. Ito ay bukas na diagram upang makita mo habang ang aming piston ay tumataas at nag-compress. Okay, the top dead center. As we pass the top dead center here, we have the injection of the fuel and then the fuel start to burn and then you see this increase of pressure, almost 22 bars. At pagkatapos ay mayroon kaming pagkasunog dito. Ang scave engine hangin, mga port na bukas. Kaya lahat ay nakikita. Ito ay tulad ng isang diagram ng puso, kung saan makikita mo ang mga balbula na bumukas at sumasara. Ito ay eksaktong pareho. At makikita mo na sa pamamagitan ng pagpili bilang bawat individual na silindro. Makikita mo ang diagram. Panoorin ang anggulo ng pihitan sa mga degree. Isa-isa. At saka magkakasama para makita mong magkakasama.
ang ganda talaga ng picture. Ang kinis talaga. Wala itong anumang mga paglihis. At ang susunod na bagay na maaari mong gawin, gayon din, tinitignan nito ang presyon ng silindro at ang diagram ng anggulo ng crank, okay, para sa bawat at bawat silindro kung paano ito napupunta. Kaya ito ang unang silindro, pagkatapos ay dumating ang ikalimang silindro, pagkatapos ay mayroon akong narito ang pangatlo. Tapos yung itim yung pang-apat. And basically ito ang firing order. 1, 5, 3. Punta tayo dito sa taas. 1, 5, 3, 4, 2, 6. 4, 2, 6. Ito ay eksaktong kapareho ng diagram na ito. Kaya ganito ang iyong firing order. At makikita mo kapag ang cylinder ay bumaba, ito ay may 4 na bar pressure at ang isa pang cylinder ay tumataas sa pagtaas ng presyon sa pagpunta sa pagtaas ng presyon. Kapag ang isang ito ay bumaba, ang iba ay nagsisimulang dumami. At ito ay kung paano sila magkakapatong dito sa isa't isa ng kaunti. Kaya nagsasapawan sila sa pinakamababang bahagi kung saan ang presyon ay ang pinakamababa. At ito ang saging diagram. Ito ay isang closed diagram na makikita rin dito. Ang pumapasok na hangin sa pag-alis, ang compression, ang pagkasunog, at pagkatapos ay ang phase ng pagpapalawak na ang dami ng ating makina. Kung susukatin mo ang lugar na ito ang trabaho na ginagawa ng ating makina. Sa pamamagitan ng paggamit ng planimeter, ito device maaari mo itong gawin. Ngunit ngayon, sa panahon ngayon, wala nang paggamit ng planimeter, kaya lahat ay lumalabas mula sa mga digital na diagram at sa mga sensor. For each and every cylinder, in here you can trace if you have, let's say, the injection, kung meron, after combustion. So this one will not be high enough. Magkakaroon ka ng ilang pagkakaiba. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na magkaroon ng magandang hugis ang iyong mga fuel injector. At dito mo makikita, la shaft revolutions din. So basically ito, 1 revolution, 2 revolutions, 3 revolutions. Mayroon kaming 0 revolutions. At narito mayroon kaming diagram ng presyon. Kaya makikita mo kung paano gumaganap ang makina sa bawat at bawat revolusyon. At dito mo makikita na may konting pagbabago din. Malamang sabihin na natin kaunting pagbabawas ng fuel index. Para sa ilang kadahilanan, sabihin natin kasalukuyan o iba pa. Pero makikita mo rin na maganda sila precise din. Kaya mayroon kaming iniksyon tungkol sa 140 bar na linyang ito. At sa itaas, sabihin nating 160 something ang max, ang maximum pressure. Kaya talaga yon at ito ang mga rekomendasyon upang makontrol ang iyong makina. Ngunit kapag bumaba ka din sa silid ng makina, sabihin nating bawat umaga, maaari mong subaybayan kung paano nagbabago ang iyong makina. Dalhin lang ang iyong kape doon, umupo, sabihin nating 5 hanggang 20 minuto o 30 minuto, suriin ang lahat ng mga diagram at lahat ng mga diagram ay magagamit online ng direkta sa live. Kaya ito ay isang magandang bahagi na ang teknolohiya ay talagang nakakatulong sa amin upang masubaybayan ang mga bagay ng mas tumpak. Maraming salamat po.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para tingnan ang mga video. Mayroong maraming material na magagamit ng libre. At pagkatapos ay kung magpasya kang sumali sa isa sa mga membership, mas malugod kang tinatanggap. Marami kami, iba't ibang level, marami ring material na na-upload sa tab na komunidad na may mga tanong, na may, mga larawan, na may pagpapakita, pag-troubleshoot ng mga totoong kaso, maraming iba't ibang simulation. At hindi rin tumitigil ang pagpapakain ng material dahil lagi kaming naghahanap upang mapabuti ang aming kaalaman at hanay ng kasanayan. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.